So, welcome back for another video. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga loan apps or mga OLAs po na in and out sa Play Store or sa App Store. So, some of the loan apps or OLAs no, is talagang nawawala na ng tuluyan sa Play Store or sa App Store. There are some din na in and out, nawawala, bumabalik, nawawala. So, ano-ano nga ba yung mga loan apps na ito no, na pwede kong i-share sa inyo based on my experience, based din sa mga experiences ng mga viewers ko. Sa pinaka-concern kasi natin dito no, na once na nawala yung loan app na yon, and then meron tayong loan dito, meron tayong utang sa loan app na yun, and then nawala siya sa Play Store, specifically nawala siya talaga sa cellphone mo, nawala yung app. So paano mo nga naman siya babayaran? So ang tanong dito, babayaran pa ba? What will be the possibility kapag hindi natin siya binayaran or inabandon na talaga natin yung loan na yun? Kasi nga naman, hindi rin naman talaga natin ma-access kasi nawala po yung loan app na yun. Maraming dahilan nga kung bakit nawawala itong mga OLAs na ito or mga loan apps po na ito sa Play Store or sa App Store. So, ano-ano nga ba itong mga dahilan na ito? So, una po, under maintenance. So, kapag sinabi po kasi natin na under maintenance, no, it is something that currently undergoing repair, update, or needs an improvement. Some of the loan apps naman, nag-a-advise sila. But most of them talaga, bigla-bigla na lang din nawawala nang walang paabiso. So, second reason po kung bakit nawawala ang isang OLA or loan app po sa Play Store or sa App Store, this is because na-report sila. So, possible yon kasi alam niyo naman na marami na rin mga community talaga ngayon ng mga OLA group, no? Social media na mga nahaharas po ng mga loan app, no? So, possible po, no, nag-file sila ng complaint, na-report itong OLA na ito. Kaya pansamantala po, nagiging inactive or nawala itong loan app na ito. So, third reason kung bakit in and out sila sa Play Store or nawawala sila sa Play Store or sa App Store, no? This is because nagpapalit sila ng pangalan. So, just like sa A&D Financing, no, na meron siyang hawak na loan app po na Lend Pinoy. If you're familiar with Lend Pinoy, no, so under po siya ni A&D Financing, and then nawala po siya, no, and then ang pumalit po sa kanya is si Itomo po. Possible yon na magpalit lang sila ng pangalan. Pero iisa pa din yung may control sa kanya, iisa pa din yung management na humahawak sa kanya. Yung three common reasons, no, kung bakit nawawala, bumabalik, o nawawala talaga sa Play Store and sa App Store, itong mga loan app or mga OLAs na ito. Now, ano-ano nga ba yung mga loan apps, no? Based on my experience and based on my knowledge, and according din sa mga viewers ko, no? So, ano-ano nga ba yung mga loan app na ito? So, first on my list is si Mr. Cash. So, familiar na rin tayo talaga kay Mr. Cash. So, last 2 months ago or 3 months ago ata, no? So, nagkaroon talaga ng disappearance sa Play Store tsaka sa App Store. Itong si Mr. Cash, hindi talaga siya mahanap. So, few days din naman, bumalik din naman siya, and as I have checked naman sa Mr. Cash, sa Play Store ko, no, is nandito po siya. So, nagbabalik na po si Mr. Cash. The next on my list is si OLP or si Online Loans Pilipinas. So, na-experience ko talaga si Online Loans Pilipinas. So, currently, may loan ako sa kanya that time na nawala siya sa Play Store. Pero saglit lang siya nawala. For 1 day or 2 days lang ata siya nawala nun. And then that time kasi na nawala siya sa Play Store, meron pa rin akong apps na existing sa cellphone ko. So, kahit wala siya sa Play Store, nanatili siya sa cellphone app ko, na-access ko pa din siya. So, hindi problema sa akin ang magbayad doon kasi nga na-access ko pa rin siya kahit wala na siya sa Play Store. And then currently pa din po na as I've checked sa Play Store, currently po available pa rin po si OLP ngayon sa Play Store. And next on my list po is si Zip Peso. So, familiar na kayo dyan kay Zip Peso. So, currently po available po si Zip Peso to download sa Play Store po. And then next on my list po is si Peso Loan. So, very familiar loan app itong search natin sa Play Store. So, as you can see, no, nandito si Peso Loan pero parang bago siya. Kasi as you can see dito po, meron siyang 2.2 ratings na sobrang baba nun. And then meron siyang 25 reviews. Downloads niya lang po is 5,000. So, napakababa nun compare sa iba. Ito sa mga nag-update siguro. So, next on my list po, walang iba kundi si Mocha. So, ako personally talaga, na-experience ko itong si Mocha. Kaya 2 years ago, diba? Sabi ko nga sa inyo. Ito sa mga kaunanahang loan app po na na-try ko, si Mocha, which is talagang nagkaroon din kasi ng mass report itong si Mocha. And then parang nawala siya sa Play Store. And then na-revoke to si Mocha. But then ngayon, no, as you can see, search natin. Si Mocha is nandito pa rin po sa Play Store. And then acting kasi si Mocha ngayon na parang improved loan app siya. I don't think talaga na ma-recommend ko pa rin siya kasi nga po, na-revoke na po to. Wala pa rin po siya sa active list po ng SEC po. Dantig pa din. But marami pa rin po nakapag-avail ng loan dito kasi nga po nagbago po si Mocha. So next on my list po is si Easy
Peso. So, very familiar Easy Peso because of the issue nung isang celebrity. I think si Sunshine Cruz po, nahara siya ni Easy Peso, which is wala naman siyang loan availment doon. So, as I've searched Easy Peso po sa Play Store po, and then ito nga po yung na-found out ko. So, parang bago na rin siya. As in, nagbago siya. Nagbago. Kasi nakalagay dito, Easy Peso VIP na. So, dati wala tong pa-VIP, VIP. And masasabi mo talagang nagbago siya kasi bago pa lang talaga yung mga reviews niya. Oh, ang kunti pa lang, hindi naman ganito ang reviews ni Easy Peso dati. Na-review ko na siya before. And then, yung download niya is 10K downloads pa lang siya, no. Yun nga, no, nag-change lang sila ng kaunti sa name. Nilagyan lang nila ng VIP. Pero ito pa din po yun. Ganito pa rin po yung logo niya. So, next loan nga po is si Credit Cash. So, ito rin ay isa rin to sa in and out din sa Play Store. Minsan nga, no, nagtatagal din siyang nawawala. And then, mabalik din naman ito si Credit Cash. Then, as I've searched nga po dito sa Play Store, currently, nandito po siya and existing pa rin po siya sa Play Store. And then, next loan up po is si Prima Loan. So, si Prima Loan, as I've checked ito sa Play Store, no, so dapat nandito na agad siya sa bungad, pero wala siya. Hindi ko siya makita. So, I think hindi pa siya nakabalik or babalik pa ba to si Prima Loan? So, legit pa ba to si Prima Loan? So, kaya pa ba Prima Loan? Yun, isa siya mga example na hindi na talaga siya nakabalik or siguro nagpalit siya ng pangalan. So, baka may hint kayo, comment down below kung kumusta na si Prima Loan, kung ano yung bagong name niya ngayon. So, those are the loan apps, no, na nawawala sa Play Store, nagpapalit ng pangalan, bumabalik, yung iba hindi na talaga bumabalik. So, alam ko madami pa talaga, pero yun lang yung mga top loan apps or OLAs na alam ko, no, as far as I know. So, you can comment down below naman regarding sa mga OLAs nyo na na-encounter nyo na hindi ko po na-mention dito. Ang tanong dito ngayon, so, babayaran pa ba kung sakaling mawala sila sa App Store or sa Play Store? Kung babayaran natin, paano nga naman magbayad? Hindi nga natin makuha or hindi tayo maka-access sa app dahil nawala nga sila. So, ito ha, hindi porket nawala sila sa Play Store, no, or sa App Store, no, or nawala yung app sa cellphone natin, no, doesn't mean po na tapos na rin yung utang natin. So, ongoing pa rin po yung operation nila. Yun nga po, nagkaroon lang sila ng mga issues or mga problems na encounter po. Pero need pa rin po natin bayaran itong mga to once po na kinokontak tayo. Kasi kukontak yung mga yun, hindi naman papayag yung mga yun na hindi sila mabayaran. Kukontak at kukontak yan, gagamit yan na magagamit ng mga ibang info, i-reach out yan. Kasi yung mga records natin sa kanila is still nasa kanila pa din. So, hindi lang sila visible online, no? Pero yung mga records natin, lalo sa mga utang natin, is nasa record nila yan, nasa system pa rin nila yan. Sila pa rin nakakaalam niyan. Possible kasi bago ka magkaka-juice, since wala pa yung loan up or hindi pa nakabalik yung loan up, tatawag yan, mag-email yan, mag-i-inform yan sa'yo kung saan ka pwedeng magbayad, mag-i-inform at mag-i-inform yan. Hindi pwedeng hindi. And of course, yan nga yung business nila. Then in case naman na ma-delay ka dahil nawala yung loan up, so siguro naman meron silang mga pakonsuelo dyan, mga exemption sila, kasi nga po, sila naman nagka-problema, hindi naman ikaw eh. Pero nakakalungkot lang kasi minsan dito na yung mga loan apps pa rin talaga, ang kakapal ng mukha, ang kukupal talaga. So sila na nga may kasalanan, hindi mo na nga na-access yung app. So kapag balik ng app talaga, nagkaka-penalty ka pa, nasisira pa yung record mo, dahil kadali-dali ka, dahil naman din sa kagagawa nila. May mga makakapal talaga ang mukha. Kahit mag-appeal ka sa kanila, parang hassle patuloy ng gano'n, di ba? So anyone, naranasan nyo rin ba yung gano'n? You can comment down below po para aware din tayo dito. And eto pa nga, alam ka, aware na rin kayo na some of the OLAs, hindi naman lahat, no? So hindi lahat ng loan apps ganito. Some of them, no, na in and out sa Play Store, nawawala, nagpapalit ng pangalan. Some of them are loan shark. Aminin na natin yan, no? Sila yung mga loan shark, sila yung mga nanghaharas kasi nga po, di ba? Kaya minsan nawawala sila sa mga Play Store kasi nga po, nire-report sila kasi sa mga illegal activities na ginagawa nila. So, hindi ko sinasabing lahat. Again, hindi ko sinasabing lahat. May mga legit na loan up din talagang nawawala at nagkakaroon talaga ng legit na maintenance. So, again, hindi ko nila lahat. But meron at meron talagang ganon. So, beware kayo sa mga ganon ha. So, some of the OLAs pa naman ngayon, kahit nangaharas is meron silang CIC accreditation, no? So, kapag nag-abandon ka ng loan sa kanila, i-report nila sa CIC tapos nangaharas pa sila. So, di ba? Ang hirap nila kabanding sa ganon. And then, scary of course sa records natin, sa credit records natin, na imbes na inaalagaan natin, sisirain lang nila. So, anyway, sino-sino sa inyo dito yung mga victims po ng mga ganito, no? Share your experience sa comment section. So, by the way, mag-update na lang ako sa inyo time to time regarding sa mga existing mga loan apps o na in and out sa Play Store and sa App Store. Then, mag-update na lang ako sa inyo sa mga changes sa mga loan apps. Medyo concerning for the purpose po na dapat aware talaga tayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is notified and updated po kayo. Thank you for watching this video. Bye!